Yon, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay November 26, 2025. At tingin ko hindi nyo magugustuhan ang balita pong ating pag-uusapan, pero ang mga Duterte supporters nakapanalig ni Senator Chis Escudero tuwang-tuwa dito. Bakit po? Inabsuelto na po ng Commission on Election ito pong si Senator Chis Escudero kaugnay po nung reklamo po sa kanya na siya daw po'y tumanggap ng donasyon noong 2022 nang siya po'y kumandidato sa pagkasenador na nagkakahalaga ng 30 million pesos mula po kay Lawrence Lubiano, ang presidente po ng Centerways Construction at isa pong government contractors. Basahin po natin ang balita kaugnay po nito. Inirekomenda ng Political Finance and Affairs Department or PFAD ng Commission on Elections na ihinto na ang investigasyon hinggil sa umano'y kampanyang donasyon ni na Senator Francis Chis Escudero at ng kanyang donor na si Lawrence Lubiano, presidente ng Centerways Construction. Paliwanag ng PFAD na siyang nagsusuri at nagbeberipika ng SOSE or ng Statements of Contributions and Expenditures ng mga kandidato, magkahiwalay at magkaiba ang legal na personalidad ni Lubiano at ng Centerways. Kung matatandaan ninyo mga tol, ito nga yung legal arguments ng ilang mga abogado dito Na-share po natin ito noon nung ito'y pinaliwanag sa programa ni Ed Lingaw at doon sinasabi na ang maaaring maging depensa talaga dito ni Senator Escudero ay yung distinction sa pagiging private donor at the same time kung ito po bang presidente na nasasangkot ay yung pera nanggaling ba sa kanyang pribadong pag-aari o pera ng kanyang kumpanya. At it appears na dito po sa desisyon ng Commission on Elections na napapamura na ang marami pong mga sumusuri dito ngayon, katulad po ni Atty. Ibanez. Sa kanyang post kanina nakita ko napamura na talaga siya. Isingit na nga natin yon at ipakita ko lamang po sa inyo yung pagmumura ni Atty. Ibanez. Yan. Sa kanyang post po, kani-kanina lamang, eto, babasahin ko lamang po Babasahin ko lamang po yung kanyang post 2 hours ago. PI, hindi ko nabuuin. Nabasa ko na ang resolusyon dismissing the case against Escudero and Lubiano. Maling-mali. Wait, magpapalamig lang daw siya ng ulo and gather his thoughts. Gawa siya ng clear explanation bakit mali. O pupuntahan natin mamaya yan. Balik muna tayo rito sa binabasa po natin balita. Ayon pa sa kanilang pagsusuri, walang anumang patunay na ang perang ginamit para sa donasyon ay nagmula sa Centerways o na ginamit ang pondo ng kumpanya sa kampanya ni Escudero sa pamamagitan ng donasyong inirehistro ni Lubiano. Pero mukhang taliwas po ito sa mga ebidensyang ipinresenta naman ni Atty. Marvin Aceron kasi meron naman po sa kabilang dako na ethical complaint ito pong si Atty. Aceron sa Committee on Ethics ng Senate of the Philippines na pinamumunuan ngayon ni Senator J.B. Ejercito. At merong ding reaksyon diyan si Atty. Aceron at i-share po natin sa ating programa at tayo po ay makikipag-ugnayan din kay Senator J.B. Ejercito kung ano naman po yung kanyang magiging tugon dito po sa pagpaparinig ni Atty. Aceron. Pinatawag ng COMELEC sina Lubiano at Escudero upang linawin ang nasabing kontribusyon matapos lumutang ang posibilidad na maaaring nalabag ang Section 95 ng Omnibus Election Code na nagbabawal sa mga kontratista ng gobyerno na magbigay ng donasyon sa sinumang kandidato. At ito po, yung mga bahagi po ng resolusyon ng Commission on Elections, partikular ang kanilang division na Political Finance and Affairs Division or PFAD. Hindi na po natin babasahin ang detalye sa resolusyon na ito, kaya para mas maging madali sa ating pangunawa, minarapat ko na pong itanong kay ChatGPT, bakit naabsuelto or inabsuelto ng COMELEC si Senator Chis Escudero? At ito naman pong sagot ni ChatGPT, ayon po sa aking pagkakaunawa, sa pagkakabasa ko rin sa resolusyon, ay tama naman. Mas gagamitin lamang po natin ito para mas madali na po nating maunawaan. Ano ang naging issue kay Chis Escudero? Noong 2022, umamin si Lawrence Lubiano, presidente ng Centerways Construction and Development Incorporated, isang kontraktor ng gobyerno, nang nagbigay siya ng 30 million pesos donation para sa kampanya ni Chis Escudero. Pero yung pag-amin niya, medyo magulo yung pagkakasulat ni ChatGPT, i-clarify natin.
yung pag-amin niya, ito lamang pong 2025. Nang siya po'y maimbitahan sa isang pagdinig ng TRICOM. Ito po yung binuo na committee ng House of Representatives noong mga panahong iyon para po imbestigahan ang flood control anomalies. Pero sa ngayon, yan po ay pinatigil na at ipinagkatiwala na ng lubos ng pamumuno ng House of Representatives sa pangunguna ni Speaker Faustino D. III sa ICI or Independent Commission for Infrastructures. Kaya wala na po yung TRICOM, pero doon po inamin nitong si Mr. Lawrence Lubiano na siya po'y nag-donate ng 30 million pesos dito kay Senator Chis Escudero. Hindi niya kasi maitatanggi, mga tol, dahil si Senator Chis Escudero din mismo ang nagsapubliko po nito eh. Si Senator Chis Escudero, matapos po ang halalan as part of the obligation bilang kandidato to declare yung kanyang mga expenses and contributions, kung donations meron man, sa kanyang SOSE nilagay niya po ito. Kaya publicly available po ang information na ito na hindi kayang itanggi nitong si Mr. Lawrence Lubiano. Ayon sa batas, partikular ang Omnibus Election Code, bawal ang mga government contractors o subcontractors na magbigay ng campaign contributions sa mga kandidato. Dahil dito, pinag-usapan ng COMELEC kung labag ang donasyon sa batas, kaya binigyan si Escudero ng show cause order para magpaliwanag. Thus, ito na pong pinag-uusapan natin. Bakit siya inabsuelto? Sa huling resolusyon ng COMELEC's Political Finance and Affairs Division, ito po, yung nakikita nyo sa ating screen, balik tayo dito sa sagot ng ChatGPT, napagdesisyonan nilang walang sapat na ebidensyang magsasabing nilabag ni Lubiano o ni Escudero ang Section 95C ng Omnibus Election Code. Partikular, kahit siya ang presidente ng Centerways, pinanindigan ng PIPAD na legal na hiwalay ang karapatan, personal na kapasidad ni Lubiano at ang kumpanya. Walang malinaw na ebidensya ng alter ego o pagtatago para iwasan ang batas. Ibig sabihin, dahil walang makitang fraud, bad faith o anumang hakbang para umiwas sa batas, hindi maaaring isawalang bahala ang formal na personalidad ng kumpanya. Kaya hindi naging illegal ang donasyon base sa available records. O wala daw pong illegal sa ginawa ni Mr. Lubiano na pag-donate at sa pagtanggap ni Senator Chis Escudero ng donasyon ayon po sa Commission on Elections. Dahil dito, at dahil walang konkretong patunay na ang pera ay galing sa kumpanya, hindi sa personal na bulsa ni Lubiano, tumigil ang investigasyon at inabsuelto si Escudero. Ano ang importante nating malaman sa pagkakataong ito base po sa naging desisyon ng Commission on Elections? Depende po ito ngayon sa inyong magiging appreciations. Pero syempre, kung ayaw nyo kay Chis Escudero, hindi kayo papabor dito sa babasahin ko. Ang desisyon ng COMELEC ay nakabase sa ebidensyang nakita o hindi nakita. Hindi ito nangangahulugang malinaw na linis ang lahat ng usapin. Ibig sabihin, sa madaling pangunawa, yung kanilang inappreciate na mga facts na ipinresenta sa kanila, hindi nila nakita doon na may paglabag na ginawa itong dalawa, si Escudero at saka si Lubiano. Nag-focus ang PIPAD sa legal na interpretasyon kung may sapat bang ebidensya para sabihing nilabag ang batas. Halimbawa, ang pera ay nagmula talaga sa isang contractor company, hindi personal na pondo. Kung may bagong ebidensya, halimbawa, dokumentong nagpapakita ng transaksyon ng kumpanya, maaaring muling buksan ang kaso. Yun po binasa ko lamang yung buod ng resolusyon as summarized by ChatGPT. Ngayon, balikan natin yung napamurang abogado na si Attorney Carlo Ibanez. Isang kakamping po ito pero alam niyo naman ako, open-minded ako sa mga impormasyon. Basta matututo ako regardless sa political color ng mga yan, papanoorin ko po yan. Pero hindi na ako nanonood sa mga Duterte supporters, mga tatanga-tanga kasi ang mga yun Kaya pagka nanood tayo doon, magiging tanga din tayo. May puntahan natin ito. Ito, senior ni Attorney Carlo Ibanez, yung resolusyon na pinakita ko po sa inyo kanina. At ito yung kanyang teksto. Pero may video siyang ginawa Basahin muna natin yung teksto na ginawa nitong si Attorney Carlo Ibanez kung bakit siya napamura
dito sa naging desisyon ng Commission on Elections. Lumabas na ang COMELEC resolution tungkol sa 30 million pesos campaign donation ni Lawrence Lubiano kay Senator Chis Escudero. At ang sabi ng COMELEC, walang violation daw. Kasi daw, si Lubiano nag-donate in his personal capacity. Hindi raw galing sa kumpanya niyang Centerways Construction at iba raw ang Mr. Lubiano sa Centerways. Pero sobrang mali itong ruling na ito. As in, sobrang mali talaga. Nadidismaya si Attorney Carlo Ibanez. Rakista pala ito mga tol, bahista. Tumutugtog sa kanyang Moonlight Band. Ano ba yun? Hey, basta nakalimutan ko yung pangalan bigla ng kanyang banda. Basta ito po ay miyembro ng banda. Balikan natin ang Section 95C of the Omnibus Election Code. Sobrang linaw ng batas. No contribution, directly or indirectly, shall be made by any natural or juridical person who holds contracts or subcontracts with the government to supply goods, services, or to perform construction. Keyword, directly or indirectly. Hindi ka pwedeng gumamit ng mga dummy. Kunwari, ibigay mo sa kapatid mo, tapos sa pangalan niya ipasok ang donation. Bawal yan. Kunwari, pinalabas mong galing sa ibang negosyo mo tulad ng buy and sell, bawal pa rin yan. At higit sa lahat, hindi ka pwedeng magtago sa likod ng korporasyon. Kung ang negosyo mo ay may kontrata sa gobyerno, hindi mo pwedeng iwasan ng batas sa pamamagitan ng ibang pangalan, ibang account o ibang palusot. Directly or indirectly nga that is indirectly violating the law. Ang sabi ng COMELEC, Mr. Lubiano is not Centerways and Centerways is not Mr. Lubiano. Tama ito. Sa corporation law, meron nga namang ibang personality ng tao at ng kumpanya. Pero this election law, not corporate law. The rule here is about conflict of interest, not separate juridical personality. Ang gusto ng batas, pigilan ay yung sitwasyon na ang taong kumikita sa mula ng gobyerno o mula sa gobyerno directly or through his company ay nagbibigay ng pera para manalo ang isang kandidato. That's influence buying. That's corruption waiting to happen. Kasi magkakautang na loob ang politiko sa kontraktor. Kaya syempre, sa kanya ibibigay lahat ng kontrata. So kahit sabihin mong personal funds, if your company lives off government contracts and you are the owner or decision maker, that is indirect contributions. The phrase directly or indirectly means that you cannot do through yourself what the law forbids your company to do. You cannot hide behind separate juridical personality capacity when you and your company are one and at the same interest. Padaliin natin yung paliwanag. Ang gustong iparating sa atin dito ni Attorney Ibanez, kung ikaw ay nagmamay-ari o presidente ng isang kumpanya na involved sa government contracts, hindi ka dapat sa madaling salita mag-donate na whether yan ay pribado mong pag-aari. Kasi ang tinitingnan ayon sa pagpapaliwanag ni Attorney Ibanez ay yung maaaring kalalabasan ng pag-donate mo. Magkakaroon ito ng conflict of interest, particular, mabibigyan ka ng pabor kasi ikaw ay napagkakautangan ng loob ng isang politiko. Pakinggan natin ang video version nito pong vlog na yon ni Attorney Ibanez. Lumabas na ang COMELEC resolution tungkol sa 30 million campaign donation ni Lawrence Lubiano kay Senator Chis Escudero. At ang sabi ng COMELEC, wala daw violation. Kasi daw, si Lubiano nag-donate in his personal capacity. Hindi raw galing sa kumpanya niyang Centerways Construction. At iba raw ang Mr. Lubiano sa Centerways. Pero sobrang mali ito. As in, sobrang mali na nakakadismaya. Balikan natin ang Section 95C of the Omnibus Election Code. Sobrang linaw ng batas. No contributions directly or indirectly shall be made by any natural or juridical person who holds contracts or subcontracts with the government to supply services or to perform construction. The keyword is directly or indirectly. Ulitin ko directly or indirectly. Directly means ikaw mismo, gamit sariling pera mo, kung contractor ka, hindi ka pwedeng magbigay. Indirectly means gagamit ka ng ibang tao or entity para magbigay ng pera. Hindi rin pwede yon. Hindi ka pwedeng gumamit ng dummy. Kunwari, ibibigay mo sa kapatid mo,
Tapos, sa pangalan niya ipapasok ang donation. Bawal yan. Kunwari, pinalabas mong galing sa ibang negosyo, tulad ng buy and sell, bawal pa rin yan. At higit sa lahat, hindi ka pwedeng magtago sa likod ng corporation. Kung ang negosyo mo ay may kontrata sa gobyerno, hindi mo pwedeng iwasan ang batas sa pamamagitan ng ibang pangalan, ibang account, or ibang palusot. Ang sabi ng COMELEC, Mr. Lubiano is not Centerways and Centerways is not Mr. Lubiano. Tama ito. Sa corporation law, meron nga namang ibang personality ang tao at ang kumpanya. Pero this is election law, not corporation law. The rule here is about conflict of interest, not juridical personality. Ang gusto pigilan ng batas ay yung situation na ang taong kumikita mula sa gobyerno, directly or through his company, ay nagbibigay ng pera para manalo ang kandidato. Influence buying yan. That's corruption waiting to happen. Kasi magkakautang ng loob ang politiko sa kontraktor. Kaya syempre, sa kanya ibibigay lahat ng kontrata. So kahit mong sabihin mong personal funds, if your company lives off government contracts and you're the owner or decision maker, indirect contributions yan. Remember that the phrase directly or indirectly means that you cannot do through yourself what the law forbids your company to do. Basic election law yan. At dapat alam ng COMELEC yan. Okay, napakinggan po natin ha. At siguro naman maliwanag para sa ating lahat kung ano yung gustong iparating ni Carlo Ibanez, Attorney Carlo Ibanez, kung bakit siya napamura sa naging desisyon po sa resolusyon ng Commission on Elections. Ngayon, talon tayo, but same issue. Hindi ito sa COMELEC kung hindi sa Senate of the Philippines. Alam niyo, iilan na lamang ang mga politiko na sa pakiwari ko matino. Ilan na lang talaga sila. Halos napakarami talaga ngayong mga politiko ang grabe, mga balasubas kung tawagin. At syempre bias ako. Pabor para kay Senator JB Ejercito kasi nakakausap ko siya every now and then eh. In fact, minessage ko siya ngayon kahit budget hearing sumagot siya. No? Bakit ko siningit ito? Kasi si Attorney Marvin Acero, nirerespeto naman natin ang kanyang paniniwala. Siya po ay nag-file ng ethical complaints sa Committee on Ethics sa Senate of the Philippines na ngayon ay pinamumunuan na po ni Senator JB Ejercito. At merong bagong patutsada o pagpapaalala, gamitin natin ang salitang pagpapaalala na lamang, mula kay Attorney Aceron sa committee hinahawakan po ni Senator JB Ejercito. Sabi niya rito, the Senate Ethics Committee's silence is now deafening. Nakakabingi daw po yung pananahimik ng committee na pinamunuan ni Senator JB Ejercito. COMELEC has already ruled on Section 95C, their jurisdiction. But what about the Senate's 55 days, nagbilang na siya, no acknowledgement, no case number, no response. To date, 347 citizens including Constitutional Commissioner Ed Garcia and National Artist Rio Alma submitted an open letter urging the Senate Ethics Committee to act on the following. 16.67 billion in contracts awarded to a donor's company during the senator's term. 35 million pesos missing from SEC filings. Possible conflict of interest under Senate ethics rules. COMELEC has done its part. When will the Senate do its job? Minessage ko si Senator JB Ejercito. Sabi ko po sa kanya, good afternoon, Sen. May hindi ko nababanggiting word ang ginamit ko pero pagpapaalala na lamang para i-pair din naman rito kay Attorney Aceron. Si Attorney Aceron on Committee on Ethics. FYI lang, kasi mababanggit ko po ito sa LS ko ngayon. Nag-reply si si Senator JB Ejercito. Remember, budget hearing ngayon, busy sila. Hindi ko nababasahin yung mga particulars basta sinabi niya, hindi pa nag-plenary ang mga members. Wala pang members ang Committee on Ethics. May batas na sinusunod. Napaliwanag na ito ni Senator JB in the past. Uulitin natin maya-maya. Budget hearing ngayon, first in, first out sa kaso. Gusto nila mauna na si Risa? Nagtatanong siya. Ganito kasi yon mga tol. Ano? Ang paliwanag dito ni Senator JB Ejercito, nung magreklamo itong si Attorney Marvin B. Aceron sa Committee on Ethics, basically, ito yung mga pagkakataon na parang na-dissolve ang membership ng Committee on Ethics dahil nagkaroon po ng pagbabago sa leadership ng Senate of the Philippines. Diba? From Senate President Chis Escudero, napunta kay Senate President Tito Soto. And the rest of the committees magkakaroon ng re-elections. Nahalal si Senator JB Ejercito 2 days or 3 days before the recess
last October. And it coincides doon sa pagpapile ni Atty. Aceron ng reklamo na ito. Binibilang ni Atty. Aceron yung araw 55 days pero hindi niya naiisip na ang pagko-constitute ng Committee on Ethics ay hindi pa nangyayari. Dahil nga po, pinaprioritize ngayon ng ating Senado ang budget para sa susunod na taon. Dapat nauunawaan po ito ng lahat. Hindi lamang siyempre ni Atty. Aceron. Pero more so, bilang abogado, dapat mas nakakaunawa siya rito na ito yung proseso. Ang priority ngayon, ang budget. Priority rin na malaman kung may pananagutan si Senator Chis Escudero bilang senador, pero alam naman natin na ang pinakamataas na batas na nililikha ng ating Kongreso ay ang budget. Kasi diyan nakasalalay ang lahat. Ngayon, wala pang constitution. Hindi pa nabubuo ang Committee on Ethics. Ibig sabihin, kung wala pang miyembro ang Committee on Ethics, hindi pa sila makakaakto dito. Kaya wala talagang case number. Pero yung acknowledgement, meron. In-acknowledge ni Senator J.B. Ejercito Nagpadala nga siya ng sulat, di ba? Kay Senator J.B. at sumagot ang opisina ni Senator J.B. rito. Ngayon, ang pinupunto ko dito, mga tol, uulitin ko yung sinabi ko kanina. Iilan na lamang ang matitinong mga politiko. At ako'y naniniwala na si Senator J.B. Ejercito, isa sa mga matitinong politiko. Nakakausap ko siya ng personal Text, tawag, at tingin ko nagsasabi siya ng katotohanan sa akin. Hindi naman ako ipinanganak kahapon para mabola lang ng kusino, di ba? Kaya natin ipinagtatanggol ngayon dito si Senator J.B. Ejercito. Baka ma-misinterpret nyo ako Walang anumang konsiderasyon sa pagitan namin ni Senator J.B. Ejercito. In fact, pinarangka ko pa nga siya Sabi ko kay Senator JB nung nakaraan, nung nagkaroon kami ng medyo diskusyon sa aming text, hindi ko magagawa kasing basta na lamang tumira sa isang tao, lalong-lalo na kung ito'y nakatulong sa akin at wala namang ebidensyang malakas laban sa kanya. Ang tinutukoy ko ang opisina ng speaker, dating speaker si Martin Romualdez. Tapos siningit ko, actually Sen, nag-email ako sa inyo tungkol doon sa medical assistance. Pero hindi yata hindi nyo yata nabasa o hindi nabasa ng staff niya. Kaya, in short mga tol, walang naitulong sa akin si Senator J.B. Ejercito. Ni isa, wala. Nagkakausap lang kami at naniniwala ako na matino siya kaya ganito ako ngayon sa kanya. Balik tayo dito. No case number. Siyempre naman, Atty. Aceron, kung wala pang constitution ng Committee on Ethics, hindi talaga magkakaroon ng case number yan. Pero yung response, meron. Meron pong response in-acknowledge. Ngayon, ang paliwanag pa dyan ni Senator J.B. Ejercito, first in, first out. Eto, tandaan nyo po ito mga tol. Ang unang-una, kung hindi tayo nagkakamali, na hinaina ng ethical complaint, si Senator Risa Ontiveros. Kung hindi si Senator Risa Ontiveros, si Senator Robin Padilla. Ikatlo, si Senator Rodante Marcoleta. Ikaapat, si Senator Chis Escudero. First in, first out. Hindi porket maingay kayo sa social media, hindi porket mahigit 300 kayong citizens na pumirma dyan, kung sino pa yung mga binanggit mo ditong constitutional commissioner, kayo na kagad ang masusunod. Abogado po kayo, Atty. Aceron. Dapat alam nyo kung ano ang due process. First in, first out. Kung sino yung unang nireklamo, siya dapat ang unang i-attend ng Committee on Ethics at hindi po si Senator Chis Escudero yon. Hindi ko pinagtatanggol si Senator Chis Escudero dito. Ang pinagtatanggol ko dito, yung Committee on Ethics na pinamumunuan ngayon ni Senator J.B. Ejercito. Kasi, again, iilan na lamang ang mga matitinong politiko, tapos aatakihin pa natin yung mga matitinong politiko. Saan na tayo mapupunta niyan? Kanina, sa pahayag ng ating Pangulong Bongbong Marcos, napag-alaman na naman natin na meron na namang maraming mga kongresista ang mga balasubas. At sino-sino ang mga balasubas na ito? Pero unahin muna natin ang pahayag ng ating Pangulo. The people. Meron din pong development, yung ICI at saka DPWH, magsusumite po ng ebidensya sa ombudsman and magrekomenda sila ng kaso ng plunder, anti-graft, bribery, conflict of interest sa 8 congressman na may-ari ng mga construction company na may proyekto sa DPWH. Yan. Sino-sino yung 8 na yan? Bakit napunta dyan? Eto, pinangalanan yan kanina sa press conference ng ICI sa pangunguna ni Chairman Andres. No? Pakinggan natin kung sino-sino yung mga kongresista na kanyang binanggit dito. Project award or obtain contracts from the DPWH. The subject of this joint referral is the 1,300 infrastructure projects awarded from 2016 to 2024 to contractors that are related to House of
representatives members, period. They are, number one, former Representative Elsalde Esco for ES Builder Supply. Number two, Representative Edwin Gardiola for New Winton Builders Incorporated. Grabe mga tol, ang daming party list representations, representatives ang sanggot dito. O, basahin ko na lamang. Si former congressman ng Ako Bicol Party List, Saldico. Merong pasabog ang ating Pangulo tungkol sa diskarte nitong abogado ni Saldico. Pakinggan natin. Ayon sa ating Pangulo, nakipag-ugnayan daw po ang abogado ni Saldico. Siyempre, utos siya ni Saldico. Diba? Na ititigil daw ni Saldico yung mga banat niya sa ating Pangulo, sa mga video niya, kung hindi daw po ipapakansela ni Pangulong Bongbong Marcos yung kanyang pasaporte. Ito po ang tugon ng ating Pangulo. Lastly, meron po akong ibabanggit sa inyo. Dinapitan po kami ng abogado ni Saldico at nagtatangkang mag-blackmail na kung hindi po namin kakanselihin daw ang passport niya, hindi na raw siya maglalabas ng video. I do not negotiate with criminals. Kahit maglabas ka na ng video ng lahat ng kasinungalingan mo, na pag-destabilize. Galit na si Pangulo, tinawag niya ng kriminal. Si Saldico, kriminal naman talaga ang walang iya. Di ba? Tuloy natin ang pakikinig dito. Sa gobyerno, gusto kong malaman mo, Saldi, makakansela pa rin ang passport mo. Hindi ka na makakatakas sa hustisya. Hindi ka na makakatakas sa hustisya, Saldico, ayon sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Pangalawa, itong si Construction Worker Solidarity Party List Representative Edwin Gardiola. Putok na putok ang pangalan nitong Gardiola na to. Madalas na ko nababalita ito, investigative reports, particular ng Bilyonaryo News Channel. Nagtataka talaga ako mga tol. Bakit ang mga mayayaman na ito, na mga kontratista, hinangad nilang mag-party list representatives at ngayon yung pagtataka ko na yan, nasagot na. Kasi dati, di ba, nagtataka tayo Bakit itong mga to, ang hilig-hilig kumandidato, ang yayaman na? Gusto ba party list? Pala ang sistema, pinapakinabangan nila yung pagiging representatives nila kasi yung mismong pondo ng gobyerno, nag-i-interfere sila, ini-impluwensyahan nila para pumabor para sa kanilang mga kumpanya at kumita sila ng malaki. Uswag, Ilonggo Party List, ikatlo, si Representative James Ang Jr. Pusong Pinoy Party List, Representative Jerny Nisay. Bulacan 2nd District Representative Agustina Pancho. Cagayan 3rd District Representative Joseph Lara. Surigao del Norte 1st District Representative Francisco Matugas. Ikawalo, Tarlac 3rd District Representative Noel Rivera. Sila yung mga kongresista ngayon na nire-rekomenda ng ICI sa Ombudsman na sampahan po ng mga kaso kaugnay po ng kanilang paglapastangan sa pondo ng ating bayan. O kaya balik tayo dito kay Senator Chis Escudero. Mga tol, ano ang mangyayari ngayon? Wala na. Yung reklamo kay Senator Chis Escudero sa COMELEC, tapos na. Pwede sigurong kung merong private complainant, mag-file sila ng motion for reconsideration, pero wala. Alam ko, motu proprio yun Kaya wala na. Pagdating sa Committee on Ethics, ako nagtitiwala ako kay Senator JB Ejercito na sa order of priority, susunod ito. Siyempre, budgetary hearing Wala pang constitution. Hindi pa nabubuo ang Committee on Ethics. Hindi pa nakakapag talaga ng mga members dito. At higit sa lahat, kung ano man ang maging desisyon ng Committee on Ethics, hindi yun magiging kasalanan ni Senator JB Ejercito. Pinapaunahan ko na kayo. Kasi ito ay didesisyonan ng members. Kung ano ang magiging rekomendasyon ng members, for example, parusahan si Senator Chis Escudero o kung hindi naman i-absuelto siya, nasa mga members po yon. Isang boto pwedeng ibigay ni Senator JB kung hindi ako nagkakamali sa aking pagkakaunawa. Pero majority vote ang mananalo. Ano pang ine-expect natin, di ba? Saka after all, kung nag-decide ang COMELEC sa appreciation nila sa batas, base sa mga ebidensyang ibinato sa kanila, malamang sa malamang ipapattern na rin ng ating Senado yung magiging desisyon dito kay Senator Chis Escudero. Kaya ako hindi na ako interesado rito, mga tol. Mas interesado ako ngayon sa plunder, malversation na kinakaharap nitong si Senator Chis Escudero. Si Atty. Marvin Aceron, hindi ko naman siya tinitira. Pinapaliwanag ko lang ang posisyon ni Senator JB. Pero si Atty. Aceron, tingin ko makabayan ito. Nagsampa ito ng kaso kay Senator Chis Escudero sa Ombudsman, plunder at iba pa.
kaugnay po ng kanyang mga naging transaksyon sa gobyerno, partikular nung panahon na siya po ay gobernador pa ng Sorsogon. Doon ako mas interesado kasi pagkakakulong po ang maaaring kahinatnan nun. Saka syempre, yung reklamo sa kanya sa ombudsman din, sa flood control anomalies naman, kung saan itinuturo siya ni no other than former Undersecretary Roberto Bernardo na nakinabang sa mga flood control projects. O hanggang dito na lamang muna mga tol. May concern ba kayo na gusto nyong pag-usapan natin? Parang merong nagsabi ka na maiba ko top 1. Sabi ni Sampagita, maiba ko top 1. Bakit hindi tawagin ng NBI si Pebbles para tanungin sa alam niya tungkol sa plano ng magkapatid na Duterte? They should take this seriously. The life of PBBM is in danger. Alam po ninyo, vlogger si Pebbles. Ang mga impormasyon na ibinabahagi ni Pebbles ay pwedeng makatotohanan, pwedeng hindi. At nasa NBI naman yan kung i-appreciate nila o hindi. Kung sa ngayon hindi nila ina-appreciate, sabi nga po ng Department of Justice Acting Secretary kahapon, yung impormasyon dapat actionable. Ibig sabihin, pag sinabing actionable, totoo at real time. Di natin alam. No? Kaya ako, di na ako magko-comment dyan. Kasi hindi ko masasagot yan. NBI ang makakasagot dyan sa Sampagita. Sa katanungan mo, NBI ang makakasagot. Okay, balik tayo sa inyo pong mga komento. Yung ba yung insertion niya noon? Hindi po. Ang pinag-uusapan po natin kay Senator Chis Escudero dito sa ating katatapos lamang na topic ay yung pagtanggap niya ng donasyon at saka yung pag-donate ni Mr. Lubiano. No? O, paano? Shoutout tayo sa lahat po ng ating mga manonood. Maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsuporta sa ating programa, sa ating Pangulo, syempre higit sa lahat, saka sa ating gobyerno. No? Salamat at patuloy po kayong nanonood kay Top 1 dahil sa pamamagitan po ng panonood nyo nasusustain ko yung ating ginagawa dito and sana ipagpatuloy nyo lamang po yan hanggang sa 2028 para tuloy-tuloy lamang din po ako sa pagsasalita sa harapan po ng camera. Kasi hindi naman po ako, in reality, practically speaking, ito po yung kabuhayan ko. No? Kung may mga side hustles ako, hindi yun sasapat dito talaga sa YouTube at Facebook. Kaya maraming salamat. Sa mga tatanga-tangang Duterte supporters, kung gusto nyo akong matigil sa ginagawa ko, huwag nyo akong panoorin. Huwag kayong mag-engage sa akin. Kasi the moment na nag-i-engage kayo sa akin, the moment na nanonood kayo sa akin, tinutulungan nyo ako sa ginagawa ko. Pinaliliwanag ko lamang sa inyo para hindi kayo maging tanga. Diba? Dapat alam nyo yun. Ang suportahan ninyo, yung mga Duterte vloggers, no? Maliban na lamang kung yung mga bayaran, kahit hindi nyo panoorin, kaya nilang i-sustain yung ginagawa nila. Pag-aralan ninyo yan, mga tatanga-tangang Duterte supporters. Kapag kayong vlogger, mahina ang engagement, pero aktibo sa mga ganitong bagay, di ako naniniwalang hindi yan binabayaran. Regardless kung ito po ba ay pabor para sa gobyerno o kalaban ng gobyerno. Tandaan po ninyo yan. Kasi paano mo masusustain ang isang bagay kung wala kang kapakinabangan? Kaya sinungaling si Saldi ko Gagawa ka ng isang bagay, di ka makikinabang. Iyon, illegal yon. More so na dapat makinabang ka doon. Dito, gagawa ka ng mga bagay. Maliban sa inyong mga manonood natin na talagang hobby o pastime nyo lamang na magsulat, magtanggol sa ating Pangulo. Pero yung igugugol mo na yung panahon mo dito, sumasama ka kung kani-kanino, nagbablog ka, yun na yung pinakabuhay mo, tapos sasabihin mo, wala kang kinikita, voluntary ka lang, sampalin kita Kahit sino, regardless. Regardless. Yun ang katotohanan, di ba? Tayo dito, kaya nyo akong tingnan sa aking mga mata. Sabi ko nga, 10 ng aking pamilya mamatay na kung ako'y bayaran O, di ba? Ang tanong, kaya bang sabihin ng iba yan? Shoutout po sa inyong lahat.